Alam nyo ba na 90% ng tubig na ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam? Hindi lang ito basta dam. Ito ang lifeline ng milyon-milyong tao. Pero ano nga ba ang kwento ng Angat Dam at bakit ito sobrang importante? Tara, alamin natin! Ang Angat Dam ay matatagpuan sa Norzagaray, Bulacan. At ito ay 131 meters ang taas. Parang isang 43-story na building. Parte ito ng Angat Ipo La Mesa Water System na nagbibigay ng malinis na tubig sa Metro Manila at nagdidilig sa halos 28,000 hectares ng palayan sa Bulacan at Pampanga. Bukod sa tubig, isa rin itong hydroelectric power plant na nagbibigay ng kuryente. Habang lumalaki ang populasyon ng Metro Manila, lalong nagiging mahalaga ang papel ng Angat Dam. Ang Angat Dam ay itinayo noong 1960s at mula noon ay naging mahalagang bahagi na ito ng ating buhay. Upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa tubig, sinimulan ang Umiray Angat Trans-Basin Project noong 1995. Ang proyektong ito ay naglalaman ng 13 kilometers na tunnel na naglilipat ng tubig mula sa Umiray River papunta sa Angat Reservoir, na nagdadagdag ng 300 million liters per day na supply ng tubig. Noong 2010, nagbibigay ang Angat Dam ng 4,000 million liters ng tubig araw-araw. Pero dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon, kulang pa rin ito. Kaya't nagkaroon ng mga plano tulad ng Laiban, Kaliwa at Kanan Dams para sa karagdagang supply. Paano gumagana ang Angat Dam? Ang normal na high water level nito ay 210 meters at may 3 gate na ginagamit upang maglabas ng tubig kapag may bagyo o malakas na ulan. Bukod sa tubig na ginagamit sa bahay at sakahan, ito rin ay isang hydroelectric power plant na nagbibigay ng kuryente sa mga karatig lugar. Para sa mga nature lovers, ang Angat Watershed Forest Reserve ay isang magandang lugar para sa fishing, boating at hiking. Ano nga ba ang benepisyo ng Angat Dam? Narito ang iilan sa mga yun. Una, tubig. Ito ang pinanggagalingan ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila. Ang sapat na supply ng tubig ay nagtataguyod ng kalusugan at productivity. Pangalawa, kuryente. Ang dam ay isang hydroelectric power plant na nagproproduce ng abot kayang enerhiya para sa Luzon grid. Pangatlo, ang irigasyon. Tinutulungan nitong magbigay ng sapat na tubig sa halos 28,000 hectares ng palayan sa Bulacan at Pampanga. Pang-apat, flood control. Mahalaga ang papel nito sa pag-iwas sa pagbaha tuwing tag-ulan. Ang mga benepisyong ito ay hindi matatawaran. Dahil dito mas nagiging maayos ang ating araw-araw na pamumuhay. Pero hindi lang puro benepisyo ang dala ng Angat Dam. Meron ding mga hamon na kinakaharap. Una, ang tagtuyot. Dahil sa climate change, mas tumitindi ang dry seasons na nagbababa ng water levels. Pangalawa, environmental impact. Ang pagtatayo ng dam ay madalas na nagreresulta sa pagkakalbo ng kagubatan at pagkasira ng ecosystem. Pangatlo, ang kalidad ng tubig. Ang sedimentation at pollutants ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tubig. Pang-apat, safety risks. Kapag nasira ang dam, maaaring magdulot ito ng malawakang pagbaha sa mga karatig na lugar. Kaya't napakahalaga ang tamang pangangalaga at modernisasyon nito. Sa kabila ng mga hamon, may malaking potensyal ang Angat Dam para sa pag-unlad ng ating infrastruktura at teknolohiya.
Ang mga modernong sistema ng irigasyon ay makakatulong sa mas produktibong agrikultura. Ang dam ay maaari ring mag-ambag sa mas sustainable na produksyon ng kuryente. Ang Angat Dam ay hindi lamang isang infrastruktura. Ito ang backbone ng buhay sa Metro Manila. Ngunit habang tumataas ang demand sa tubig at nagkakaroon ng environmental challenges, kinakailangan natin ng proper care at modernization upang masigurong magtatagal ito. Ikaw, anong opinion mo tungkol sa Angat Dam? May mga tanong o komento ka ba? I-share mo yan sa comments. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at abangan ang aming mga susunod na videos. Kita-kits!